Nagsimula ang pelikula sa isang school van na umaandar sa isang madilim na kalsada sa isang mabagyong gabi. Sa mga oras na yun, isang sasakyan ang huminto doon dahil nabutas ang gulong nito, at isang buntis na babae na nagngangalang Juyon ang nakikipag-usap sa kanyang kasintahan na si Suyon. Samantala, ang van driver na nagngangalang Jang Kyung-chul ay lumapit sa kanya at tinanong kung anong nangyari sa kanyang sasakyan. Sumagot si Suyon na nabutas ang gulong ng kanyang sasakyan at tumawag na siya ng tow truck na paparating na doon ng anumang minuto. Sinabi ni Jang na baka malate ito dahil malakas ang nyebe at umalis upang suriin ang gulong. Sa telepono, binalaan siya ni Suyon na mag-ingat sa mga taong nasa paligid niya. Inutusan siya nitong huwag buksan ang pinto at manatili sa loob ng sasakyan. Kalaunan, bumalik si Jang sa kanya at kinumpirmang butas talaga ang gulong. Nagpasalamat si Juyon para sa kanyang tulong at pagkatapos ay bumalik na si Jang sa kanyang van. Umupo siya sa van ngunit hindi niya ito pinaandar. Matagal siyang nanatili doon at naghinala na sa kanya si Juyon. Hindi nagtagal, biglang inatake ni Jang ang sasakyan gamit ang martilyo at sinimulang bugbugin ng husto ang babae. Napaiyak si Juyon sa sakit, ngunit hindi si Jang tumigil at patuloy na binugbog ang babae. Matapos siyang masugatan ng husto, kinaladkad ni Jang ang bangkay ng babae palabas ng sasakyan patungo sa kanyang bahay. Doon, hubot-hubad si Juyon at nakabalot na sa isang plastic bag. Buhay pa siya sa mga oras na yun, ngunit wala siyang malay na nakahiga sa sahig. Itinali siya ni Jang gamit ang isang kadena, at kumuha ng matalas na kutsilyo para pagpira-pirasuhin siya. Nagmakaawa si Juyon para sa kanyang buhay, ngunit hindi naawa si Jang sa kanya. Walang awa niyang pinatay ang babae, pinutol ang kanyang katawan sa maliliit na piraso, at pagkatapos ay itinapon na ang mga ito. Nahulog ang kanyang engagement ring sa proseso at hindi ito mahanap ni Jang kahit saan. Kinabukasan, nakita ng isang maliit na batang lalaki ang kanyang tainga sa isang itim na plastic bag at ipinaalam ito sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, binuo ang isang police team at sinimulan nilang hanapin ang mga bahagi ng kanyang katawan sa ilog. Ang ama ni Juyon na isang detective ay nalungkot sa kanyang karumal-dumal na pagkamatay at kalaunan ay nakarating na sa crime scene. Pinigilan siya ng mga pulis na wag nang magpatuloy at hiniling na manatili na lang siya sa bahay. Dumating din doon si Suyon at nadatnan ng ilang police official. Hindi nagtagal, nakita nila ang ulo ni Juyon at inilagay ito sa isang box. Gumuho ang mundo ng ama ni Juyon sa kanyang pagkamatay dahil hindi niya nailigtas ang buhay ng anak sa kabila ng pagiging isang detective. Umiyak ang lahat ng dumalo sa libing ni Juyon at nangako si Suyon na maghihiganti sa killer sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya ng maraming beses. Lumalabas na si Suyon ay isang agent sa National Intelligence Service at humingi siya ng 2 linggong bakasyon mula sa opisina. Nakipagkita siya sa isa pang agent na nagbigay sa kanya ng GPS tracker at isang capsule. Sa tulong nito, maaari niyang mahanap ang lokasyon ng killer kapag nakapasok na ito sa kanyang katawan. Kinuha ni Suyon ang tracker at nakita ang ama ni Juyon na nagbigay sa kanya ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa mga sospek na maaaring sangkot sa kanyang murder. Pagkatapos nito, sinubukan ni Suyon na alamin kung sino ang killer at tinarget ang 2 sospek. Gayunpaman, hinayaan niya silang mabuhay dahil hindi sila sangkot sa pagpatay sa kanyang kasintahan. Kinagabihan, nahanap ni Jang ang isa pang batang babae na mag-isang nakatayo sa gilid ng kalsada. Lumapit siya sa kanya at inalok ang babaeng sumabay na sa kanya pauwi. Noong una, tila nag-aatubili ang dalaga, ngunit tinanggap din niya ang alok at pagkatapos ay sumakay na sa kanyang van. Pagkatapos mag-drive ng kaunting distansya, itinigil ni Jang ang van. Nang walang babala, kumuha siya ng martilyo at pinatay ang babae. Pinutol niya ang katawan ng babae sa ilang maliliit na piraso at pagkatapos ay nilinis na ang kanyang sarili. Samantala, nakarating si Suyon sa bahay ni Jang at naabutan doon ang kanyang mga magulang. Pinaalam niya sa kanila na isa siyang insurance agent at nais niyang makakuha ng detalye tungkol sa kanyang anak. Gayunpaman, sumagot ang mga magulang ni Jang na hindi na siya nakatira sa kanila at matagal na sila nitong iniwan. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak na si Sang-hun na nagsabi sa kanya tungkol sa kung saan ngayon nakatira si Jang. Kalaunan, nakarating siya doon at nahanap ang iba't ibang bagay na may kaugnayan sa mga babae. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang slaughterhouse kung saan niya pinuputol ang katawan ng mga babae. Ilang sandali pa, bigla niyang nakita ang singsing ni Juyon na nakaipit sa kanal at hindi niya mapigilang umiyak. Ngayon,
Nakatitiyak siya na ang killer ng kanyang kasintahan ay nakatira sa bahay na ito. Samantala, si Jiang ay nagmamaneho ng kanyang school van na nagdadala ng ilang mga batang babae patungo sa kani-kanilang mga bahay. Natipuhan niya ang isang batang babae na nagngangalang Gyeongchul at nais niya siyang pagpira-pirasuhin. Kalaunan, dinukot niya ang dalaga at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang tahanan. Samantala, ang police chief na si Kang ay nagalit sa kanyang mga tauhan nang malaman niya ang tungkol sa pagkawala ng estudyanteng si Gyeongchul. Sinigawan niya ang kanyang mga tauhan sa telepono at inutos sa kanilang kumilos na papunta sa bahay ni Jiang para maaresto siya kaagad. Kasabay nito, inilipat ni Jiang si Gyeongchul sa kanyang lugar at itinali siya ng mahigpit. Bago patayin ang biktima, tinikman niya muna ang dalaga. Ngunit nang puputulin na niya ang estudyante, biglang nagpakita si Suyun. Nagulat si Jiang nang makita ang ating bida at nagtanong kung nag-iisa lang siya, ngunit hindi tumugon si Suyun. Iniisip ni Jiang na maaaring isa siyang pulis at namangha sa kanilang mabilis na aksyon laban sa kanya. Pagkatapos ay sumisigaw siyang sumugod patungo kay Suyun upang patayin siya, ngunit nabigo siyang matamaan ito. Sa huli, nahuli siya ni Suyun at binugbog siya ng husto. Tinakpan ni Suyun ang kanyang mukha ng isang plastic bag at papatayin na sana siya, ngunit hinayaan niya itong mabuhay sa mga huling sandali. Bago umalis, inilagay ni Suyun ang tracker at maliit na mikropono sa kanyang bibig nang hindi niya nalalaman. Nang magkamalay si Jiang, nakita niya ang ilang pera sa kanyang tabi at nagulat siya nang makita ito. Sa tingin niya ay isang taong may kapansanan sa pag-iisip si Suyun na nag-iwan ng pera para sa kanya nang walang dahilan. Kinaumagahan, pumunta si Jiang sa isang tindahan at tinitigan ng babaeng tindera na nandoon. Ilang sandali pa, sinimulan siyang bastusin at takutin ni Jiang. Nang makita ang kanyang masamang intensyon, hiniling ng babae na palayain na siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Jiang na pumunta kahit saan. Kasabay nito, dumating si Suyun sa lugar at sinimulan siyang hampasin ng marahas. Nang malapit nang mamatay si Jiang, muli niya itong iniwan at hiniling sa tindera na gamutin siya. Bago lumabas, ibinulong niya kay Jiang na hindi pa siya tapos dahil may mas malala pang mangyayari sa kanya. Walang awa niyang sinugatan ang paa ni Jiang at pagkatapos ay umalis na sa tindahan. Sa sumunod na eksena, lumabas si Jiang sa sasakyan habang kinakaladkad ang sarili at umiiyak sa sobrang galit. Hindi makapaniwala si Jiang at nagtataka kung paano natatrack ni Suyun ang kanyang lokasyon. Nagsuspecha din siya na merong tracker sa kanya at agad na tiningnan ang kanyang sapatos at sasakyan, ngunit wala siyang nakita doon. Kinagabihan, pinahinto ni Jiang ang isang sasakyan upang agawin ito, ngunit nakita niyang puno ito ng mga sundalo, kaya hiniling niya sa kanilang ihatid na lang siya. Samantala, tinawagan ng ama ni Juyun si Suyun at hiniling sa kanyang itigil na ang paghabol sa killer. Hiniling din ng nakababatang kapatid na babae ni Juyun na huwag nang maghiganti, ngunit tumanggi si Suyun dahil nagpasya na siyang bigyan si Jiang ng isang masakit na kamatayan. Samantala, naghahapunan si Jiang kasama ang kanyang mga kaibigan na katulad niya. Sinabi ng kanyang kaibigan na si Taejo kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa tingin ng kanyang mga kaibigan, ang taong nagpapahirap kay Jiang ay malamang isang taong gustong maghiganti sa kanya. Pagkatapos nito, humiga na si Jiang sa kanyang kama at inisip ang taong sumusunod at nagpapahirap sa kanya. Sa sandaling yun, bigla niyang naalala ang singsing ni Juyun na nawala noong pinuputol niya ang katawan nito. Kalaunan, kinuha ni Taejo ang isang nakataling batang babae upang pagpira-pirasuhin din siya. Sa kabutihang palad, dumating doon si Suyun sa tamang oras, iginapos ang mga kamay at leeg ni Taejo gamit ang kadena, at sinaksak ang kanyang kanang kamay ng isang kutsilyo. Gayunpaman, pumasok si Jiang sa kusina na may dalang baril at binaril si Suyun bago pa niya naputol ang kamay ni Taejo. Sa kabutihang palad, hindi tumama ang bala, na nagpahintulot kay Suyun na makatakas papunta sa itaas. Sinubukan ni Jiang na hanapin siya sa itaas, kung saan nakahanap si Suyun ng isang pamalo at nakinig sa kanyang mga yapak. Hindi nagtagal, nakita siya ng isa sa mga kaibigan ni Jiang at inatake siya mula sa likuran, ngunit nakailag si Suyun sa tamang oras at agad na pinatumba ang babae. Nang bumalik siya para kunin ang kanyang pamalo, inatake siya ni Taejo at sinubukan siyang patayin, ngunit nanlaban si Suyun at iniligtas ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, nakarating na din doon si Jiang at pinaputukan si Suyun, ngunit hindi siya tinamaan ng bala. Sinimulan niyang bugbugin ng husto si Jiang at hindi siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Patuloy niya itong hinampas hanggang sa maputol ang kanyang pamalo at hanggang sa mapagod siya.
Pagkatapos nito, tinawagan ni Soo-yun ang mga pulis para hulihin si Tae-joo at ang kanyang kasintahan na tumulong kay Jang para gawin ang mga nakakakilabot na krimen. Maaari niyang iwan si Jang para mahuli na siya ng mga pulis, ngunit sa halip, dinala niya ito sa kanyang lihim na lugar upang gamutin siya, nang sa gayon ay mapalaya niya ito at muling maparusahan. Gayunpaman, ang kaibigan ni Soo-yun ay nagsalita tungkol sa tracking device na inilagay sa katawan ni Jang. Si Jang, na nagpapanggap na natutulog sa harap ng dalawa, ay narinig ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa tracking device. Nang handa na si Soo-yun, kinuha niya si Jang at hinayaan siyang makaalis. Habang tumatawa, hinamon niya si Soo-yun sa pamamagitan ng pagsabing pagsisisihan niya ang hindi agad pagpatay sa kanya, ngayong alam na niya kung paano ilalabas ang tracking device. Dagdag pa dito, ibinunyag din ni Jang ang katotohanang buntis si Joo-yun nang patayin niya ito, at ang balitang ito ay labis na ikinabigla ni Soo-yun. Habang sinasabi ang katotohanan, muling pumasok si Jang sa isang tindahan, pinatay ang tindero, at kumuha ng ilang cleanser na kanyang ginamit upang mailabas ang tracker sa isang pampublikong banyo. Sa sandaling yun, isang pulis na masakit ang tiyan ang pumasok sa banyo, at nakaisip si Jang ng isang plano upang lukohin si Soo-yun. Pagkatapos ay hinampas niya ang pulis at inilagay ang tracker sa kanyang bibig. Nang parang walang nangyari, sumakay si Jang sa sasakyan ng pulis at umalis na sa lugar. Nang makarating si Soo-yun sa pampublikong banyo, naabutan niya lamang doon ang bugbog saradong pulis. Sa puntong ito, wala siyang kaide-ideya kung nasaan na si Jang. Dahil dito, dinala siya ng kanyang paglalakbay sa ospital kung nasaan si Tae-joo. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga plano ni Jang at si Tae-joo lang ang makakagawa nito. Bilang malapit na kaibigan ni Jang, nakatitiyak si Tae-joo na alam niya ang kanyang iniisip. Sinabi niya kay Soo-yun na galit si Jang at gaganti ito sa pamamagitan ng pagpatay sa pamilya ni Joo-yun. Matapos silang patayin, pupunta si Jang sa pulis at sasabihing inosente siya, kaya hindi siya magagawang patayin ni Soo-yun. Habang tumatawa, sinabi ni Tae-joo ang lahat ng masasamang plano na labis namang ikinagalit ni Soo-yun. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis upang iligtas ang ama at nakababatang kapatid na babae ni Joo-yun. Gayunpaman, huli na siya dahil pagdating niya sa bahay, patay na ang nakababatang kapatid ni Joo-yun, at ang kanyang ama naman ay puno ng dugo dahil sa paghampas ng martilyo. Hindi nagtagal, tinawagan ni Jang si Soo-yun para sabihin sa kanyang malapit na siyang sumuko sa mga pulis. Sa mga oras na yun, nakatipon ang mga pulis sa paligid ng napag-usapang lugar sa napiling oras, at naghihintay sila sa pagdating ng kriminal na si Jang. Ilang sandali pa, isang taxi ang huminto sa gitna ng kalsada. Paglabas ng driver, si Jang, na puno ng dugo, ay itinaas ang kanyang kamay at hinintay na hulihin siya ng mga pulis. Gayunpaman, lumalabas na ito ang hinihintay ni Soo-yun, at malapit lang siya sa lugar nang hindi nalalaman ng mga pulis. Hindi nagtagal, pinaandar na niya ang kanyang sasakyan patungo kay Jang at kinuha siya palayo. Sa sandaling makita niya si Soo-yun, itinaas ni Jang ang kanyang ulo na may masamang tingin sa kanyang mukha. Lumalabas na dinala siya ni Soo-yun sa kanyang slaughterhouse kung saan nagsimula ang lahat. Matapos siyang pahirapan ng ilang sandali, isinabit niya ang kanyang leeg sa guillotine. Tinusok niya ito sa mata gamit ang nakasinding sigarilyo at pagkatapos ay sa pisngi gamit naman ang screwdriver. Masaya na ngayon si Soo-yun, kaya nilagyan niya ng tali ang bibig ni Jang at isinabit ito sa pinto. Ayon sa kanya, kapag bumitaw si Jang o bumukas ang pinto, mahuhulog ang guillotine blade at mapuputol ang kanyang leeg. Matapos maihanda ang lahat, iniwan na ni Soo-yun si Jang at nilock ang pinto mula sa labas. Tinawagan niya ang anak at mga magulang ni Jang at pinapunta sila sa kasalukuyang address. Mabilis silang pumunta sa bahay ni Jang para tingnan siya dahil matagal na silang nag-aalala para sa kanya. Nang malaman ni Jang na darating sila, agad siyang nakaramdam ng takot. Sinubukan nilang buksan ang pinto at hindi narinig si Jang na tumatawag sa kanila. Sinubukan muli nilang buksan ang pinto at hindi na mapigilan ni Jang ang lubid sa kanyang bibig. Nang bumukas ang pinto, nahulog ang blade sa itaas niya at naputol ang kanyang ulo. Napasigaw sa takot ang kanyang pamilya habang gumugulong ang kanyang ulo sa harap nila. Samantala, nakikinig si Soo-yun sa lahat ng nangyayari sa bahay ni Jang sa pamamagitan ng mikropono at tracker. Nang malaman niyang patay na si Jang, huminto siya sa paglalakad at inilabas ang mikropono sa kanyang tainga. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang humagulgol sa pag-iyak, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.